dito ko na unang nasubukan yung first encounter ko sa batalyon under my platoon sergeant, si Sergeant Gonzalo as a ranger. Talagang purely scout ranger ang platoon sergeant ko under Sergeant Gonzalo. Pero kami mga team members, non-rangers. Kaya nga, ang tawag sa amin ni Sergeant Gonzalo, MR, Morag Ranger. So, parang challenge niya kami. Hindi siya very strict. Pero under operations, kasi wala kaming base dito sa Buanga del Norte and Occidental. More on operation and patrolling kami. Puros kami, walang pahinga, panilakad. Pero, naobserbahan ko ang Ranger under the leadership of Sergeant Gonzalo, talagang inggit ako sa kanya na mayroon akong iniisip na kaya ko rin siya. Kaya parang challenge siya kami ng mga kaplato niya sa company. So, sa company namin, nag-iisa lang ang Ranger noon. Sa Bravo Company. Isa lang. Under ng company commander namin na si Captain Itong Mara, which is Tausog. Pero ang mga platoon sergeant niya, sila Master Sergeant Hernandez, Ilocano, hindi siya ranger. Then, si Sergeant Gonzalo, the only ranger in our company. So, siya ang very trusted ng company commander namin. So, since na under ako sa kanya, na-develop yung instinct ko paano mag-conduct ng operation, recon operation, then lumaki yung paniniwala ko na mabubuhay ako under sa leadership ni Sergeant Gonzalo. So, one day, drop by kami sa isang bayan, then nga, nabaguhan kami rito, Tagalog ako, una kong tikim ng tuba, kasama ko mga Ilocano, galing ng Luzon, kasi newly organized yung unit. Very particular na from other different unit, and then yung mga from Luzon na napunta dito. Yun ang nakasama ko sa platoon and company. May mga codename, Kidlat, so and so. So, talagang isa lang nga ang pinandigan ko. Kidlat ka man, Sandstorm ka man, yung platoon sergeant ko, ang sikat. Kasi siya ang nagdidirect ng nagtuturo, nagdidirect kung anong gagawin namin at saan kami pupunta at saan kami kukontrolin. So, other than sa platoon sergeant ko, except sa company commander ko, wala nang iba. Then, dahil siya nga, nabaguhan kami, nakatikim ng tuba na bagong kuha, parang Coke, parang Royal, katamis. Nalasing, inabutan kami, binisita kami ng araw ng hapon ni dating General Romeo Tolentino. Siya ang nahuli niya kami mga nakainom. Yung team leader ko, which is si late Daplin. Siya ang immediate na team leader ko. Akong assistant team leader. So, pinull out kami sa area. Dahil mga lasing, sinakay kami sa Land Rover ni dating General Captain Tolentino, Romeo Tolentino. Then, dinap kami sa isang highway. So, yung lugar na yung bayan na yon is, sabi niya, rebel-infested area. So, huwag kayong lalabas at huwag kayong magpapakita. So, ngayon, eto na siya. So, pagdating namin sa area, highway, hindi ko masabi kung anong lugar ito kasi barangay daw, pero makita mo 3, 4 na bahay lang. So, anong taon yun? that is 1985, I think 85. Way back in 1985, rampant ang NPA insurgents dito sa buong Zamboanga del Norte. So, one team kami, under na ni Lake Daplin, drop by kami, mga lasing, sabi nga, dahil punishment daw. Pero, wala pa rin kami, ang instinct namin is operation.
So, inadapt namin yung itinuro sa amin ni Sergeant Gonzalo as a platoon sergeant, tinuruan kami kung ano ang dapat gawin. So, stake out kami within 3 days sa isang area na kami na nakakaalam, di kami pumapasok ng baryo. So, accidentally, dahil nga mga purely, lang kami, tatawag na very basic ang training. Hindi kami knowledgeable sa pasensya na binagi sa amin ni Gonzalo na kailangan namin ng long patience, mahabang pisi. Nainip ang tropa. So, nag-declare kami, nag-usap-usap na nakakasawa kumain palagi ng sardinas at saka tuyo. Sa Bisaya is bulad. Then, lagi na lang kami yung sagbot, yung gulay-gulay sa palibot. So, nag-usap kami early, yung last man na nag-duty ng 2 o'clock in the morning, nang gising, at ang sabi is, magkaroon kami tatawag na mang-ranger daw ng manok. Operation Gapang sa Manok. Which is na, papasok kami sa barangay, may iwan sa PRP area, yung 3, and then kaming 4, papasok hiwalay. Yun ang nangyari. So, body system, walang nag-iisa, kundi yung 4 kami naghiwalay nga, pero magkabady. Ang nakasama ko is yung barman namin sa company, which is si late Barowa. Barowa, oh. Ilunggo siya, hindi siya hawak na M16, kundi bar talaga sa kanya. Which pilitin sa kanya as Sergeant Barowa. Barman namin siya. So, siguro around 5:30 in the morning, naglalakad kami ni Sergeant Barowa. Pero, meron na kaming accomplishment kasi si Barowa is, meron siyang mga dinadala na parang, sabi sa'yo pa is mahilig sa dagon. Eh, bakos-bakos. Ako walang alam kasi Tagalog ako. Kasi from Bicol ako eh. So, wala akong alam dyan. Ang akin lang is, makumplis ko yung gusto ko at saka gusto na mga kasama ko. In nature, ako ang gumagapang kung sasabihin natin na direktang salita is hindi magnanakaw. Panghihiram lang kami ng kunting pang-ulam. Yun. Kasama ang hinahin, kasama ang itlog. Backpack na walang lamang gamit, kundi bakante, paglalagyan namin ng kung ano ang pwede namin madaanan na panggulay o mabili namin sa palibot. May magbenta pa sa amin na ng manok ba? Yung kaya, maapod lang namin. Pero meron kaming dalang exist na sardinas na baho na pwede namin ipalit sa kanila. Barter. So, around pang 5:30 to 5:45 p.m., may narinig kami ni yung buddy ko na Barowa. Sumisigaw. Sabi saya, ayaw ko ninyo patya, ayaw ko ninyo patya, tawagin ko in taon. Yan sabi. So, medyo stop kami, hold kami ni buddy ko Barowa, and then hinintay namin isang dadaan. So, matapang yung buddy ko na Ilonggo, si Barowa. Then, sabi niya, buddy, diha ka. So, sabi niya, diha ka, doon sa kabila, tama-tama napadaan sa akin, ako ang umuli, babae. Isa pala siyang maestra sa barangay. That is Barangay Shanib. Adjacent lang doon sa area na pinunta namin na Barangay Magangon. Barangay Magangon, a very isolated barangay nung araw. That is annex binang Shanib. Shanib is very rampant ang NPA nung araw. Adjacent dyan yung inambos yung CIB na maraming namatay. So, grabe ang NPA. So, talagang, nung tinanong namin siya, ano ang nangyari? Sabi ko, ay sama, huwag kang maingay, sundalo ito, sundalo ito. Sir, sabi niya, may mga tao dautan diha, sabi niya. Then, dahil Ilonggo man yung kasama ko, pinintindi sa akin na, buddy, may kalaban sa unahan. So, yung pagkakaintindi ko, kalaban, alert ako. So, wala na kaming time para bumalik sa PRP, dahil yung dalawang kasama namin na umiwalay, hindi namin alam kung saan napunta.
Pero within the vicinity lang kami ng area. So, advice sa akin ni Late Baroa, huwag nang bumalik kasi pagka anda niyang kalaban, magkaroon pa ng missing counter. I-verify na lang natin yung report ng maestra. Kasi ayaw ng NPA na magtuloy yung maestra doon sa may estudyante sa kabila kasi parang ang alam ko, pinagbabawalan nila na mag-aral yung mga indigents. Kasi mountainous area yun eh. Then, instinct namin ni Baroa, i-verify yung report, yung maestra na lumapit sa amin yung tulong, pinabalik namin ng barangay mismo. Lakad siya na nakapaa, putik-putik na. Kami naman, lakad-kilakad. So, about 400 to 500 meters sa posisyon namin, may nakita kaming landahan yung pinaglulutuan ng kopra and then bahay. Itong kabady ko na barman, si Late Baroa, matapang, may nakita kami, approach namin, may nakita kami na tao baba. May dala siyang karbin, baril. So nagulat, tinawag niya, pumutok, nagkaputok ka na. On the spot, siguro mga 15 meters, ganyang kalayo, sa bahay. Doon ko naranasan yung unang sigaw, unang putok na talagang grabe, na wala nang bala, nabusan na yung magasin ko. Then, sigaw na lang ang sinisigaw ng which is yung barman namin, kasi clip by clip lang kami. So yung barman namin, putok din ng putok, naubusan hanggang nag-maneuver siya, naiwan ako sa gitna na nakaluhod na lang. Sumisigaw ako. Bago ako nakapag-chase mag. So, yung isang nakatakbo, hinabol ng barman, ako naman, dinirekta ko yung bahay. Yung bahay na yun, dinirekta ko. Then, doon ko nakuha yung isang bag na bala at saka 5 baril na recover ko. Yun doon ko nakuha yung first na Triple M medal na inaward sa akin ng First Division. Pero, bago yun, yung nangyari na, yung nakatakas, hinabol-habol na namin, hillside, river, then, rinig na rin yung putukan sa barangay at saka yung, nag-report na yung team leader ko, si Late Daplin, na na-enkwentro ang tropa. Pero hindi nila ma-pinpoint kung saan yung location namin. Kasi malayo ang sentro ng Barangay Maras dito sa Sitio Maras, ang tawag. Sitio Maras, siguro mga 1.5 kilometer kalayo. Ganyan yung napunta namin. Supposed to be 1 grid square meter lang kami, 1 kilometer lang, para lang makapag-produce ng mauulam para mabaguhan man lang kami, makapagsabaw. Kasi lagi lang kaming tuyo. Napunta kami doon sa area kasi sa report nung civilian. So, biniripay lang namin. Hindi namin actually akala na ma-encuentro kami. Pero ang suspense doon is bakit wala nakakaalam na andun kami sa area. Kasi pinagbawalan kami ni then Battalion Commander Colonel Prehido na bawal magpakita sa tao, bawal matulog sa bahay. Yun, ang advice. Dahil doon kami sa sagbutan, naka-fixed tent. So, napunta kami doon dahil sa gustong tumukim na may sabaw, manok-manok. Ang nangyari, may humingi tulong, and then na-encuentro kami, malayo na sa area. So, instead na 500 meters to 1 kilometer, nag-adjust pa kami. Kasi nga, biniripay namin. So, 4 kami nahiwalay, body-body system, sa turo ng ranger na si Gonzalo. So, nasunod yung kamaradere namin na team up body system. So, doon nagsimula yung parang nainganyo ko. Then, pagka nung na-recover na kami, nasabit na yung report, then, yung Alpha Company sa kabilang area, responde, nakuha nila yung isang casualty, tabing ilog. Kasi di na namin hinabol, di namin pinulso, kasi hindi namin alam yung area mismo. Baka meron pa sa kabila nagbibilit. Saka dalawa lang kayo.
Dalawa lang kami. Paano yung baril na nakuha? Dala namin, Naiwan yun? yung baril, yung carbine, hindi nakuha doon sa ilog. Yung nakuha namin, yung nasa taas ng bahay. So, iniwan ng kuwan yun ng kalaban? Hindi nakagalaw ang kalaban dahil nga, putok ng putok. At saka yung katapos ng first burst namin dalawa, na sa akin is 20 rounds karga ko, sa kanya is bar is 20 rounds din. Then lumayo ang putok ng bar, ako naman direct sa bahay. To include yung natutunan ko sa training na walang bala, kundi babababababab. Yung sigaw na yon. Na-adapt ko yung training ko dun sa active na yung sa oras na nangyari yung enkwentro. So yung bababababab, habang nagtitraining, drop. Takbo ulit sa basic, bababababab. Yun ang nilabas ko. Nakalimutan ko mag-change magazine. Yun ang nangyari. Kasi wala ka na rin magasin. Mayroon akong magazine dahil isang magazine pala nagamit ko. Yung barman ko, hinabol na yung tumakbo, maneuver siya, naiwan ako sa gitna, na nakaload ko din. Di ako nakapag-change magkagad ko din, sumigaw na ako ng babababababab. Pero wala na nag-response sa taas. Kasi yung isa nakatakbo, yung isa tumalo sa bintana. So kung naiwan sa taas, wala na magawa kasi ang akala siguro, yung babababab, maraming kalaban. Kami. Which, dadalawa lang kami ni Barawa. So, akyat ako sa bahay, bumalik sa Barawa, inakit kong bahay, siya ang support ko, security. Doon ko nakuha yung isang bag na bala, at saka mga baril yung 38, 22 Magnum, 1358. Kasi ang trabaho ng NPA nung araw dito, 1984, 85, 86, is more on Sparrow, tsaka itong parang nagtuturo sila sa mga barangay sitios. So yung baril na recovered, na captured mo is hindi high power? Hindi high power kasi hindi namin hinabol yung may hawak ng carbine. Kasi along by the bank na yon, steep masyado yung bababaan at saka dadalo lang kami. Hindi namin alam yung nasa kabilang ilog. So sa instinct namin, safety na kami. Then, nung ma-find out namin dalawa na meron kami na-recover, legitimate yung enkwentro. Hindi kami pwedeng bull out ni Battalion Commander at saka kinatatakutan namin si General Romeo Tolentino, which is siya ang XO. So, satisfied kami. And then, pagbalik namin ng barangay, pagod, ako tulala. Inabutan ako ng battalion commander namin kasi pinuntahan kami. Nakaradyo yung team leader ko. Natakot ako dahil tulog man ako sa loob ng bahay, sa bangko. Pero hindi ako napagalitan kasi hawak ko man yung recovery ko. Ako man may hawak. Binigay ko sa kanya. So, congratulations. Pero yung saya namin na yun, naging malungkot kasi next, yung pinulaot pa kami sa area, hindi na kami balik sa batalyon. Nagkaroon na enkwentro yung another team namin sa company, yung isang platon. Nagkaroon na enkwentro, pati ng Mercedes, barangay Mercedes, sakop ng La Libertad, which is isa sa mga tao namin, namatay isang mundid. Namatay kami ng isa. Kami rin ang nag-responde. So yung saya namin, napalitan kami ng lungkot. Kasi yung kasama namin, consider na parang kapatid na namin siya, katrabaho, namatay sa enkwentro na walang katuturan. So, binipin kami ng company commander namin, si Captain Mara. Then, pinalakas ang loob namin ng mga platoon sergeant namin, si Nate Hernandez, Borja, yung sniper namin, si Gonzalo, yung ranger, isang ranger. So, tahimik ang buong kumpanya. Pero, naka-recover kami ng vision namin, late na, nung nilagay na kami sa isang lugar para magpahinga. Pero, hindi para matulog o maglamerda, kundi
lumaro pa rin. So nagkaroon kami ng isang area. So na-clear namin yung buong area. Then, marami pa nagdaang enkwentro, hindi lang sa amin, kundi sa ibang team. Hanggang nadagdagan kami ng support dito from 44th IB, 32nd IB, and then CIB. So ang ginawa naman ng division, as I remember, binalik kami from Occidental to Del Norte to 1st District to 2nd District. Andun yung Pimagas, SBR, ang tawag doon is Small Vietnam Region. Ang kalaban namin doon is hindi naman face-to-face, kundi yung suyak ando doon, sniping ando doon. So, wala kami naging casualty kasi nga sa yung platoon sergeant namin na ranger. So, Through that experience, parang through that experience, dahil sa experience na yon, yung takot ko sa kalaban, sa takot ko na mamatay ako, sa takot ko na sa effort at saka tulong ng encouragement ng ni Sergeant Gonzalo, natuto ko paano mag-maneuver, drop, at paano sumunod sa kumana, maneuver left and maneuver right. Pero hindi ako na ranger. Mayroon lang nag-guide sa akin. So, sa buong kumpanya namin, siya lang ang nag-iisang ranger. Nagugulat kami bakit isa lang ang ranger sa amin, and then, bakit hindi magdagdag? Hindi pala ganun kadali ang slot sa ranger, pagre-ranger ng araw. So, that is 1986. So, 1985. 1985, dito ko naman nakilala yung wife ko sa Zamboanga del Norte. Then, ang assignment namin dito is sa Pandalaga, Calamba, Oroqueta, and then area ng Sendong. Sendong area. That is, ang area na yan is rugged, terraneous, mountainous, kasi yun ang tatawag na Mount Malindang Complex. So, yun, doon nagbabasa yung triple highway ng NPA, Kalaban. From Sur, Zamboanga del Sur, to Zamboanga del Norte, to Misamis Occidental. So, yan yung parinig niyo minsan na nagkakaroon ng harassment, pinamabawang patay sa sundalong araw, 23, 18, kataong patay. So, yung naging trabaho namin dito is, i-clear yan. Clear. So, marami nagduma-enkwentro, hindi lang ako, kung hindi makasama ko. Effort ng kumpanya, effort ng platoon, effort ng team, through techniques na in-imply sa amin ng ranger. Sa training namin, sa nagdadala sa amin na scout ranger, doon. Kaya, parang na-challenge ako ng gusto. Kaya ko kaya ito. So, ganun nangyari. So, 1986, nasa era kami ng Sapang Dalaga, Misamis Occidental. We volunteered to undergo Scout Ranger course, regular course in Tanay Rizal, which is na-aprobahan. One platoon kami na pinadala ng 51st IB, in-approve na ang division, punta kami ng Manila, then, kasama ko sa class 79. Yung class 79 na yan, class 79, 1986. So, tapos ang basic namin, undergo na kami ng advanced phase. Pero, mayroong hindi magandang pangyayari dahil, sabi nga nila, it happens already. So, pinagsisihan ko yung bagay na hindi ko natapos yung pagiging scout ranger ko kasi inuna ko yung family ko. Ang isip ko palagi, bakit kasi ako nag-asawa ng maaga. So, kailangan kong isacrifice yung schooling ko para lang i-confirm yung wife ko na naiwan ko malapit sa Malacanang area, sa vicinity. Which, noong 1986, that is revolution, binobomba ng Tora-Tora yung Malacanang area.
NGHQ and Camp Crame. So, wala mang cellphone, kundi telepono na lang nung araw. Sa takot ko, natawagan ko yung wife ko, ang kuya ko, na ganito nangyari, bombahan doon. And then, nagpaalam ako sa training center. Dati ang training officer ko is si Lieutenant J.C. Dillosa, which is naging general ngayon. So, ayaw niya mag-commit, ayaw niyang ma-involve. Pero wala muna ang activity sa training. Pumirma ako, bumaba ako. Dala ko baril ko, considering na talagang gusto ko na, kasi sa amin ng araw, pag Mindanao, dala mong baril mo, sagot mo yan. May sungay ka, dala mo buntot mo. So, dala ko baril ko. Kamtangal, bumaba ako, dala ko baril ko, punta ko ng Malacaning area, uwi ako sa bahay, kinumport ko yung misis ko. Yun ang isa sa mga dahilan. Then, natapos ang revolusyon, bumalik ako, tinanggap ako ng training center. Ang tawag nun is RTS. Scout Ranger Training School. Tinanggap ako. Pero hindi ako pwede bumalik sa class 79. I-recycle ako. So parang ang hirap isipin, pinagdaanan ko sa basic, sa reception, sa basic, takbo na walang hanggan, ilang kumbat ang nawasak, ilang pigsa ang dinanas ko. Parang nalo moral ako. Yung ibang classmate ko, nagpa-recycle. Ako hindi na. Ginawa ko. Talagang, pinangatawanan ko na lang na, hindi. Artiyo sila. Hindi artiyo kundi recycle. So, di ba pag may kasalanan ka, recycle ka, artiyo ko talaga. Ako naman is considered na pwede akong magpa-recycle. Kasi, sabi nga, rebellion is not a crime. Sa akin lang naman is, ang validation ko lang is, gusto ko lang isipin yung family ko, which is nasa vicinity ng Malacanang. Kaya lang, lumampas na ako sa oras na para bumalik, di ako nakabalik agad. Kasi maraming daanan na nakasara. So, pagbalik ko, gusto recycle, parang di ko na kaya. Maghintay ng another class, yung class 80. Umuwi ako ng Mindanao. So, pagbalik ko ng Mindanao, inabutan ko yung unit ko nasa area ng Gudud. Yung Gudud na yan is a mountainous area, last municipality ng 2nd district na nasa gitna ng in between Del Norte and Del Sur. So, dyan yung area ng Marines na lagi na-enkwentro at CIB, dyan namatay, marami namatay CIB, almost 23, 21 katao na nirecover namin noong araw. So, doon na-assign. Problema ito. Since nga, RTO ako ng Ranger at ongoing pa rin yung ibang mga classmates ko sa Tanay, ahit ako nakauwi, pagbalik ko sa mother unit ko, iba ang tingin nila sa akin. Yung dating hindi ko ginagawa, nangyayari na, it's happening already na. Magbitbit ako ng kaldero, mag-igib ako ng tubig, utusan ako dito, utusan ako doon. Lowest mamal ang tingin nila sa akin kasi hindi ko na-achieve yung goal ng unit na makuha yung tabak. Kasi one platoon kami pinadala eh. Volunteer, willingness, ando doon lahat. Guts, ando doon lahat. Kinuna ng unit ng tao para lang mag-undergo. Kinulang ang unit ng tao para lang mag-undergo. In return, umuwi ng luhaan. Ano ang valid reason? Hindi ko masabi na dahil sa asawa ko. Hindi ko masabi na hindi ko kaya. Tahimik ang mundo. Tinanggap ko yung tingin nila sa akin na ang MR ka lang, murag, Ranger. So, naging Caldero 6 ako, na-challenge ako. So, hindi masama loob ko. Pero, mabigat yung dinadala ko. Yun ang nangyari. So, sabi sa akin ni Gonzalo, Ranger Gonzalo, na
wala kang binatbat. So, no choice ako, tahimik na lang ako. So, sa challenge na yon, hindi ko ma-ignore na parang ang sama ng tingin nila sa akin. Parang, bakit physically fit ako, mentally fit, hindi ko kinaya. Nawala yung katawag na spirit. Andiyan yung stamina ko, skill ko, ang spirit ang nag-collapse. Sa Triple S, kinulang ako. Yun ang explanation sa akin ni Sergeant Gonzalo na nag-iisang ranger sa company namin. Katapos nung advice niya na yon, nagbago isip ko na parang hindi ko na kayang tingnan yung mga kasama ko kasi ang hirap eh. So, nagpa-reassign ako ng unit sa Luzon. So, nagpa-reassign ko ng Luzon, which is SEG, Security Escort Group, hindi pa batalyon. Then, walang ginawa kundi magmarcha. Parang nahirapan ako. Parang hindi ko sakop yun. Parang hindi ako sanay sa semento. Hindi ako sanay sa highway. Parang sanay ako sa bundok. Parang ganon. Hindi yun ang nature na gusto kong mangyari sa buhay ko. Nung nag-offer ng schooling sa unit, nag-volunteer ulit ako. Hindi ko alam ang napasukan ko is special forces. So, dahil andyan na, nag-report ako, lucky enough, nakagraduate ako ng Special Forces Class 46, 1988. So, nauna ang Ranger, although hindi ako graduate, binumarito ako sa SF. So, assignment ko sa SF is Negros Island. Kasama ko ang 606 Company. Under namin sila, kami ang nasa 3rd SF Battalion sa Patikwi, Inigaran, Negros Occidental. Namatay ang pangalan ko sa area na yun kasi merong kampo doon na ang pangalan niya, R.S. De La Torre, pangalan ko is R.S. De La Torre, namatay sa ambush ng NPA. Malapit doon sa kampo namin. So, narinig nila na De La Torre namatay daw sa airborne. So, which is hindi ako. Nagtanong yung pamilya ko, ano nangyari sa akin ako, buhay ako. So, nagkaroon ng major offensive ang Special Forces Unit sa Negros Occidental kasi yun ang kauna-una pagdating namin sa area na kinumpos ng 3rd SF Battalion. Ang nag-iisang company namin is 606 Company under General Ortiz, Baylor. General Ortiz, which then is Kapitan pa siya. So, nagkaroon ng accomplishment. Di ko na elaborate yun. Nagkaroon lang ng magandang resulta kaya sa nag-Baylor doon. And then ako naman is nagpahinga, sabi na nagpahinga. Ang EXO namin doon si Captain Navarro, nag-request ako sa Manila. So pagdating sa Manila, nagkaroon ng kudita.